Magandang araw po. Maraming salamat sa pagbalik dito sa aking channel. Welcome back. At pag-uusapan po natin, gaya na naipangako ko sa nakaraang kong video, itong patungkol kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa na naharap gaya ng ibang mga sangkot sa naging mga kaso patungkol sa war on drugs nila, ay nahaharap sa saling mga kaso at sa pananagutan na hindi habla doon sa ICC, sa International Criminal Court, kung saan nandoon na rin ang kanyang tatay Digong, na ngayon nga ay pinag-uusapan kung fit ba siya humarap sa trial. Pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment para po magkausap-usap po tayo. Ngayon po, mahirap pong maintindihan, makumpirma kung meron na nga po talaga lumabas na warrant of arrest, o arrest warrant. Kaya nga po ito tinatawag na ghost warrant of arrest, yung ghost warrant. Hindi pa naman kasi, wala pa naman papel na nilalabas talaga sa publiko at official, bagamat ng ICC, hindi pa rin kinukumpirma na may nirelease sila. Natakot na wala na agad si Bato de la Rosa sa picture, no? Natakot agad sa ghost warrant. Bagamat matapang sa mga pananalita ng mga nakaraan, pero ito nga nasa simula pa lang ng posibleng proseso ng paglilitis sa kanya o paghahanap ng mga kasagutan sa mga kasong isinampa sa kanya, MIA na, missing in action na si Senador Bato de la Rosa. Bakit po ba siya nasangkot? Kasi po, kung matatandaan naman natin, at alam naman na lahat, isa yung dikit na dikit sunod Presidente Digong Duterte, siya yung PNP chief. At bilang siya ang chief noon, siya rin he implemented the war on drugs, He issued the command memorandum, circular number 16-2016. Ano po yung command memorandum circular na yon? Yung po yung Oplan double barrel, Yan na yung laban nila kontra sa droga. Pero yung counts 2 and 3 nun, na charges, tatama kay Duterte, kay Digong Duterte. Kaya importante at mahalaga rin kung sakasakaling ang totoo ang mga bintang sa kanila at mapapanagot sila, importante na maiharap sila doon sa korte, dito o sa ICC, di ba? Kasi marami silang kailangan ipaliwanag. Ngayon yung proseso ng pagdala doon sa ICC, ibang usapan naman po yun. Na ipaliwanag ko po yan sa ibang video, yung mga proseso na sinasabi nila, yung pag-surrender o pag-extradite. Doon po kasi sa Rome Statute, di ba? Iba-iba po yung sinasabi sa mga artikulo nila doon. Na pinaliwanag naman natin sa mga nakaraan na mga pagkakataon sa video. Possible, meron, pero wala pang official, Possible meron ng arrest warrant pero wala pang official na inilalabas. Yun naman ang mabigat doon, At dahil wala pa nga pong official na nilalabas ang ICC, di umano, kaya kaduda-duda at nag-aalinlangan maniwala ang ibang mga kababayan natin sa sinasabi ni Ombudsman Remulla, dahil siya lang naman na nagsasabi meron na, at sinundan lang ito ni Harry Roque. So hindi natin alam bakit hindi pa yan nire-release, Bakit hindi yan official sinasa publiko para maintindihan ng taong bayan ang nangyayaring sitwasyon ngayon. Pero syempre may mga intel yan. Bagamat ang abogado ni Senador Bato de la Rosa nagsasabi na wala pa daw kumpirmasyon talaga. Dahil wala pa ang kumpirmasyon, ang tanong din naman natin, bakit naman advance mag-isip si Bato? Bakit naman wala na siya? May pananagutan siya bilang isang senador. Binoto siya ng taong bayan, sumasweldo siya. Ang ibang tao, ibang kababayan natin, no work, no pay. Pero siya, buo, sunod-sunod, tuloy-tuloy ang benepisyo at sweldo sa kanya. Bagamat hindi naman niya natutuloy ang kanyang trabaho buong-buo dahil hindi siya maka-attend unang-una, hindi siya maka-attend ng mga hearing. Pangalawa, hindi siya makapagpasa ng mga batas. Hindi natin alam kung nagpapasa siya ngayon ng batas. Pangatlo, yung mga committee conference nila, yung mga tulad sa budget na hindi niya sinisipot. Hindi ba lahat yan ay pananagutan sa taong bayan para masigurado sana na gumagawa siya ng mga paraan na mapaangat ang pamumuhay, ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino? Kaya naman, itong pangyayaring pagtatago, kung hindi man kahit i-deny nila, hindi natin alam kung ano yung tatawag dyan. Kung hindi yan pagtatago, ano yan? Bakit nung pumutok yung balitang
mayroong arrest warrant, hindi na matagpuan yan, hindi na makita, wala na tayong balita. Ano, ang mga taong bayan nagtatanong nasa si Bato de la Rosa, ano? Hindi nila maintindihan kung nasaan. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin naman ang proseso sa Senado dahil iba pang mga senador ay patuloy namang nagiging responsable. Yan ang mahirap kapag ang ating mga binoboto ay ang loyalty ay nasa kandidato, mga grupo, mga kaalyado, imbis na ang kanilang loyalty sana ay nasa taong bayan. Kasi kung nasa taong bayan ang loyalty nila, hindi sana magiging mahirap ang sitwasyon dahil hindi sila mahihirapang magdesisyon sa mga bagay na dapat nilang harapin. Kasi ang kanilang pananagutan at buong sikap na pinagsisikapang gawin ay yung mapaangat ang antas ng buhay ng ating mga mamayang Pilipino. Ngayon atin pong banggitin at pag-usapan na rin ano bang mangyayari kung sakaling maaresto si Bato de la Rosa. At gaya ng pinaliwanag ko sa mga nakaraan, ipoproseso po yan. Kung ito po ay, ang tingin ko po talaga dyan, ang pinakamalapit sa katotohanan na pwede mangyari sa kanya ay yung isurrender siya ng gobyerno. Bagamat di tayo miyembro ng ICC. Nandun naman sa Rome Statute yun. At meron tayong batas noon na ipinasa nila 2009 kung saan doon binibigyan ng kalayaan ng ating gobyernong kumbaga isurrender nila ang isang akusado sa ibang trial o sa ibang korte. Yan ang mahirap kasi kung sa sangkatutak na mga kailangang harapin, imbis na nag-ipagtulungan sa gobyerno, inaatake ang gobyerno at di lang basta inaatake, isa ngayon niya, tinataguan ng gobyerno. Kaya hindi maintindihan ng taong bayan bakit ang mga ito ay patuloy na naghahari-harian sa ating gobyerno. Ngayon po, hindi naman natin pinagmamalaki o di natin pinagtatanggol ang gobyerno ni BBM. As sinasabi natin, di hamak naman, mas maayos ang proseso ng gobyernong ito. Yung mga anomalyang ibinulgar at iniimbestigahan ngayon na sinisisi kay BBM ng ilan, hindi ba naaprubahan yung mga ghost projects na yan? Hindi ba na-release ang pondo ng mga yan, ng mga substandard projects na yan? Hindi ba panahon yan ni Digong Duterte? Hindi ba yung nangyari kay Diskaya, karamihan ng kanyang proyekto ay na-release ang pondo at napaprubahan sa panahon ni Duterte? Kung ganun ang sitwasyon, at ngayon pinaiimbestigahan ng administrasyong Bongbong Marcos, di ba dapat din maisip na dapat hindi siya ang pinagbibintangan ng mga ito? Bagamat pinaiimbestigahan niya mismo ang kanyang pinsan kung sangkot man ito sa katiwalian na ito, dapat ibigay din natin ang dapat na ibigay sa bawat taong na nasa loob ng gobyerno ngayon, kung sila ba ay nakikita nating para sa katotohanan o para sa magtaklob sa mga kaalyado nila. Yan ang dapat pag-usapan at alamin para maintindihan natin sino talaga ang totoong kakampi ng taong bayan. Kasi ang iba nga gaya na sabi natin kanina, ang loyalty nila hindi naman nasa taong bayan, ang ginagamit lang nila ang taong bayan, salitang taong bayan para sa kanilang mga interest. Pero ang loyalty nila ay nandoon sa mga politikong pinagsisilbihan nila. Di ba? Yung mga tatay nila, yung mga kung ano-anong sinasabi nilang. Naalala ko nga yung sinabi ni Manuel Quezon noon. Alam naman natin to sa libro, nakalagay naman, sabi niya, my loyalty to my party ends now that I win. Kasi nanalo na siya, ang loyalty nga naman niya, nasa taong bayan na. Wala na doon sa partido niya. Kasi hindi siya makakagalaw kung partido ang pagsisilbihan niya. Di ba? Hindi niya maisusulong ang mga gusto ng taong bayan. Kung ang gusto niyang isulong ay kapakanan ng kanyang partido o ng mga politiko nasa likod niya. Kaya maganda sanang halimbawa yon na gamitin ng ating mga kapwa mga mamayan at mga nasa gobyerno, lalo na ang mga politiko, na maging tapat sila sa kanilang sinumpaang tungkulin. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment. Maraming pong salamat.